Ginaw na ang mundo, yung mga kaso laban sa mga medical practices ng mga doktor na final ng mga pasyente, nakabinbin pa rin. Diyan kayo sa PRC. Inuupuan nyo ang mga kaso. The only time na umaksyon kayo pag doktor nagsampa ng kaso against a doctor, doctor to doctor, lumulundag ang mga puwit nyo. Pero kung pobreng pasyente na biktima ng malpractice, upuan nyo ng dekada-dekada. Mamaya, sagutin nyo yan. Mamaya, marami akong hingin listahan sa inyo. Mabubulgar ang katamaran ninyo yan sa PRC. Mabubulgar ang pagiging inutil ninyo. Paano nila susundin ang nasa gobyerno kung sakali meron bang tumatanggap rin sa departamento ninyo? Sila nagpapainit. Kayo po nagpapalamig lang sa opisina ninyo. Lagot kayo kung mapatunayan na totoo po yung aligasyon. Importante rito, paano tayo makabuo po ng batas. Yan po ang ating pag-uusapan natin dito. Inimbitahan natin ang Belkens Pharma na nasa gitna ng isyong ito. Nandito po si Luis Go, President and CEO ng Belkens. Mga Go pala kayo. Mas lalo lagot kayo kung mapatunayan na totoo po yung aligasyon. For the record, as mentioned yesterday in plenary, no, hindi po kami kamag-anak ng mga gong ito. Marami naman pong Go sa Pilipinas, kahit saang kanto, traffic light, Go yan. Si Asek Domingo, Go rin. Lalong-lalo na po, hindi ko kaano-ano kung meron pong Go na nananamantala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga pasyente at mahihirap. Hindi masamang magnegosyo. Pero base sa reports, mukhang iba na ito. Kung networking o pyramiding na ito, kapag nahaluan po ng negosyo, delikado po ang kalusugan. Delikado yan. Nanganganibang kalusugan yan. Kung nakakatulong naman, nakakatulong naman sa sakit, wala pong problema dyan. But dapat po ay walang ma-violate na ethical standards. Nabalitaan ko po na namimigay kayo ng BMW. Kawawa naman po yung mga doktor na naka-BMW at walang kinalaman dito. Pati sila pinagdududahan. Most of our doctors, mayayaman po yan. May kakayahan po silang bumili ng sariling sasakyan. And so trustworthy at mapagkatiwalaan natin sila. Kaya nga po pinagkatiwala natin sa kanila ang ating kalusugan, no? Una-una pag nagkasakit tayo, pupunta talaga tayo sa doktor. Napaka-importante po ang tiwala. Ang katumbas ng buhay ay kalusugan. Kung sa pasyente walang problema, gusto kung ano yung totoo, what is beneficial and fair to the patients, walang masamang kumita but not at the expense of people's health. Unahin natin ang kapakanan ng mga pasyente, especially poor and indigent patients na halos wala pong pambili ng gamot. Ang problema dito, parang naging negosyo na po ang paggamot. Hindi na interest ng pangkalusugan, pinagkakakitain na. Sa huli, ang talo dito ang mga pasyente, lalong-lalo na po yung mga mahirap. Kaya sabi ko po, kung mag-prescribe ang ating mga doctors, unahin dapat kung ano yung ikakagaling. Unahin po ang ikakagamot sa pasyente, hindi po ikakagamot o ikakayaman ng pharmaceutical companies. Pinapatanggal na lang niya ang oxygen dahil wala na po siyang pambayad. Nakakalungkot naman yon, Secretary Ted Herbosa. Kung may pera naman po ang ating gobyerno, may maip po, laki-laki ng pondo, gamitin niyo po yan sa mga mahirap. Sakit marinig, ayaw na pong magpa-hospital dahil sa kahirapan. The DOH issued a Department Circular 2024-141 signed by Secretary Herbosa calling all concerned to uphold ethical standards. Ang tanong ko ngayon, Secretary Herbosa, kayo po nag-issue nito, di ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Ang tanong ko sa iyo, kayo rin ba ma-maintain niyo ang ethical standards within your department? May mga doktor na di umano tumatanggap ng BMW. Paano nila susundin ang nasa gobyerno kung sakali meron bang tumatanggap rin sa departamento ninyo? Yun ang dapat ninyong sagutin, na kung meron bang tumatanggap rin sa inyong departamento. Paano susundin ito kung sa inyong departamento may tumatanggap? Walang susunod dyan. Walang tatanggi ang pasyente. Nandito po yung director ninyo, Yusek Chong, yung bago niyong director, ibang bagay. Ang daming umaasa sa inyo, Secretary Herbosa. Hindi lang po mga pasyente, pati na rin po ang ating mga healthcare workers.
na ilang beses nang kinakalampag ang DOH para sa kanilang heya. Last week, ang init 42 degrees yung heat index. Ang init health worker, presidente ng BHW, nagmamakaawa pawis na pawis. Pumunta sa akin, nakiusap si Shirley San Jose ng Quezon, Palawan. Ang init doon, 44 degrees, lumapit sa akin na hindi po siya nakakatanggap ng heya. Wala pa raw silang natatanggap na heya mula 2021. Nung pumunta po ako sa Midwives Convention, ang sigaw nila, heya. Kahit saan ako pumunta, heya ang sinisigaw. Di mo ba sila narinig, Secretary Herbosa? Huwag ka magpapabungol dito. Sila nagpapainit. Kayo po nagpapalamig lang sa opisina ninyo. Would like to raise first, this hearing is about the involvement of some doctors in the multi-level marketing scheme. At yan po ang naging laman ng aking privilege speech yesterday and same as Senator Jinggoy. Ang tanong, is it illegal? No, not yet. Is it unethical? Of course, under the Code of Ethics of the Philippine Medical Association. I did say na hindi to illegal sapagkat wala pa tayong batas patungkol dyan. Like what Senator Bongo earlier did mention. Unlike sa US na meron tinatawag na Stark Law, dito sa atin wala. Kaya walang problema ang mga doktor ma-involve sa tinatawag na conflict of interest. Maalala ko during the last hearing, Secretary Ted Herbosa himself said, siya mismo, and some doctors that he knows, na hindi sila nagreseta ng generic brand sapagkat ang generic daw ay, ilan sa mga gamot na yon, ay hindi mabisa. Kaya ang reseta daw nila ay mga branded medicine. So, ano po itong Belkens Pharmaceutical Incorporated? This is a big company being run by doctors, owned by doctors. Right there, makikita natin yung conflict of interest. Ito po masaklap. Sila po, itong mga doktor na miyembro nitong Belkens Pharmacy MLM, kung tawagin ay Jedi at Padawan, nagreseta ng gamot, especially sa cardiology department, na ang brand, of course, ay kinikerry ng Belkens Pharma. Ang matindi at nakakatawa, ilan sa mga doktor ay merong mini pharmacy sa kanilang mga clinic na magreseta sila ng mga gamot nandyan na mismo sa loob ng clinic nila, of course, brand ng Belkens Pharmacy. Sasabihin na wala ito sa ibang butika, dito lamang ito mabibili. Of course, may komisyon yung doktor na nagreseta niyan. Isa pang masaklap dito, kahit na hindi kailangan ng pasyente, resetahan, I'll give you an example. Pupunta ang isang pasyente, may problema sa puso, nagpa-check up. So, the doctor will prescribe medicine para sa heart, para sa maintenance. And of course, kasama doon ay magreseta siya ng mga gamot na walang kinalaman sa puso kundi mga vitamins, food supplements. Sasabihin na kailangan mo ito para tumibay ang puso mo. Pero wag ka, the patient doesn't need it. At ito pa, ino-overprescribe yung mga medisina na brand ng Belkens Pharmacy. Now, of course, ang kapalit niyan ay komisyon. I have here with me the list of all the Jedis and Padawans. Ang Jedi ay ito mga opisyal na involved dito sa MLM scheme. Ang Padawan ay yung mga downlines. And I also have copies of checks issued by Belkens Pharmacy to some doctors. Now, mag-deny kayo, makukulong kayo. Because I have proof. I even have proof here coming from the Security Exchange Commission na inaamin mismo ng mga doktor
na involved dito sa MLM ng Belkens Pharmacy na sila ay shareholder or stakeholder ng Belkens Pharmacy. Kung makikita niyo po itong Zurex drug, actually hindi ito kilala compare sa ibang mga drugstore. Ano po itong Zurex drugs na pag-aari ni Dr. Vianelli F. Flores? What's wrong with a doctor owning a pharmacy? It's a legitimate business, right? Pero, kung titingnan mo, conflict of interest. Why? Kasi nga, mga membro ng MLM ng Belkens Pharmacy, tinuturo ang mga pasyente nila na pumunta sa Zurex. At sa harap mismo ng Philippine Heart Center, meron pong Zurex drugs. Pila-pila mga pasyente dyan. Pero hindi lang po Zurex ang nagkikerry ng mga gamot ng Belkens. Mercury Drugstore and even Watson. Of course, walang kinalaman po ang Mercury at saka Watson. These two drug companies, walang kasalanan. Pero, kinikerry nila po itong Belkens Pharmacy Incorporated na drugs. Now, sa Zurex Drugstore, 70% na mga gamot dito ay Belkens. Sana magad. 70%. 30% kung ano-ano na lamang na brand. Nasabi nga kanina Senator Bongo na hindi na patient care o yung kalusugan ng pasyente ang tinatrabaho ng mga doktor na miyembro nitong MLM, kundi yung pagninegosyo sa ngalan ng salapi. Sabi pa nga dun sa jeep nung ako pinag-aaral pa, kasakay, God knows who does not pay. Lumilitaw na maraming hudas sa medical profession. Although, hindi naman lahat. Marami pa rin mga bait. I know a lot of doctors. In fact, sila pa mismo ang lumalapit sa akin para magsumbong. Para isiwalat ang mga kalokohan nangyari sa medical field, medical community because gusto nila malinis yung kanilang hanay. And I admire and salute those doctors. Right now, nagikinig at nanonood sila. Kilala nyo kung sino kayo at sumasaludo po ako sa inyo. Pero we have to go after these doctors, Mr. Chair, na nakakahiya sa medical profession. Lastly, itong gagawin natin hearing. Of course, ang bagsak nito sa PRC. Meron ba tayong taga-PRC dito? Ginawa na ang mundo yung mga kaso laban sa mga medical practices ng mga doktor na final ng mga pasyente, nakabinbin pa rin. I'm just being sarcastic. Ang ibig ko sabihin, diyan kayo sa PRC, inuupuan nyo ang mga kaso. The only time na umaksyon kayo pag doktor nagsampa ng kaso against a doctor, doctor to doctor, lumulundag ang mga puwit nyo. Pero kung pobreng pasyente na biktima ng malpractice, upuan nyo ng dekada-dekada. Mamaya, sagutin nyo yan. Mamaya, marami akong hingin listahan sa inyo. Mabubulgar ang katamaran ninyo yan sa PRC. Mabubulgar ang pagiging inutil ninyo